Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral dahil dito. Paano ba naman kasi mga kababayan, maliban sa paggalugad sa extreme northern Mindanao para magpaulan ng mga biyaya, mayroon pa palang ibang pakay ang Pangulo sa lugar. Kaya pala, halos wala nang pahinga ang Pangulo sa kanyang pabalik-balik na schedule sa Mindanao ay okay lang sa kanya dahil may iba pa palang motibo dito. Ibang klase talaga si PBBM mga kababayan. Isipin nyo na nakaya pa niyang gawin ito sa lugar ng mga kalaban. Ano kaya ito? Siguradong magugulat kayo dito mga kababayan. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Habang nasa Cagayan de Oro City, nagsasagawa ng camp visit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa headquarters ng mga 4th Infantry Division ng Philippine Army Delberto Evangelista kung saan binigyan siya ng briefing tungkol sa kapayapaan at kaayusan sa Northern Mindanao at naghatid ng pakikipag-usap sa mga tropa noong May 16, 2024. Sa mensahe ng Pangulo, pinuri ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng 4ID para sa tuloy-tuloy na pagbaba ng mga aktibidad ng terorista sa Hilagang Mindanao at ilang lugar sa rehiyon ng Caraga dahil ipinapakita nito ang bisa ng whole of government approach na diskarte sa pagtugon ng mga ugat ng insurgency. Maliban dito, binanggit din niya ang tagumpay ng Barangay Development Program at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naging dahilan sa pagbitaw ng mga dating miyembro ng komunista sa kanilang mga armas at pagtulong sa muling pagtatayo ng kanilang mga nasirang komunidad. Sa ngayon, ang gobyerno ay namumuhunan ng 5.3 billion pesos sa 758 na mahalagang proyekto ng infrastruktura tulad ng mga kalsada, sistema ng patubig, mga paaralan at mga sentrong pangkalusugan sa 356 barangays na may higit 78% na kasalukuyang natapos na. Humigit kumulang 80% naman ang naka-enroll na kalahok sa e-clip ang nakatanggap ng pagsasanay sa pangkabuhayan, tulong pinansyal at mga pagkakataong pang-edukasyon. Kasabay nito, inulit din ng Commander-in-Chief ang mga bagong banta sa seguridad ng bansa na higit pa sa tradisyonal na pakikipagdigma. Nanawagan sa militar na bumuo ng mga kasanayan na kumuha ng mga kagamitan upang labanan ang mga bagong anyo ng digmaan na kinabibilangan ng digital realm tulad ng false narrative, disinformation at digital operations na naglalayong maghasik ng kaguluhan. Nimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga tropa na tiyaking manatili ang katapatan, pangmakabayan at paglilingkod sa bansa bilang kanilang kompas habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa bansa at kapwa Pilipino. Gayon din ang kanilang matibay na katiyakan na patuloy na susuportahan ng Administrasyong Marcos ang militar at kapakanan ng kanilang mga pamilya. Ang Pangulo ay nasa Cagayan de Oro para sa kanyang pagpapatuloy na pagbibigay ng tulong sa mga lalawigan na tinamaan ng El Nino sa Mindanao. Mula sa Presidential Assistance, tumanggap ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos bawat benepisyaryo ng 40 na magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo na pamilya mula sa Cagayan de Oro City at mga lalawigan ng Camiguin, Misamis Oriental at hindi pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng tulong ng Pangulo na halagang 10 million sa pamahalaan ng lungsod ng Cagayan de Oro, 10 million pesos din sa pamahalaang lalawigan ng Camiguin, 50 million pesos naman sa pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental at 50 million pesos din sa probinsyang pamahalaan ng Bukidnon. Bukod dito, ang DSWD ay nagbigay din ng 10,000 pesos bawat benepisyaryo sa iba pang mga magsasaka at mangingisda, habang si Speaker Martin Romualdez naman ay nagbigay ng 5 kilong bigas sa bawat dinala ni House Speaker Martin Romualdez ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa CDO. Kabilang sa mga tulong na binigay ni House Speaker Martin Romualdez ay ang 286 million worth of government programs, cash and livelihood aid sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. May kabuoang 30,000 beneficiaries ang nabigyan ng tulong habang 38 national government ang nag-participate sa programa. Ni Pangulong Bongbong Marcos, ginagalugad din ni House Speaker Martin Romualdez ang buong Pilipinas para ihatid ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lahat ng Pilipino. Because of your operations, we have been able to minimize the impacts of the effects of 2 remaining communist groups in the area, which are also declining both in numbers of personnel and in the numbers of firearms.
It has it has been shown there is a steady decline of terrorist activities, and it has demonstrated the effectiveness of what we have come to refer to as the whole of government approach to addressing the root causes of insurgency. Through the Barangay Development Program, we have already invested 5.3 billion pesos for 758 projects across 356 barangays. These projects are focused on essential infrastructure, building roads, water systems, schools, health centers, and over 78% are now considered completed. We also acknowledge the success of our ECLIP program for former rebels in northern Mindanao and the Caraga region. From 2023 to May of 2024, around 80% of enrolled participants have received benefits such as livelihood training, financial assistance, and very importantly, educational opportunities. Times are changing, and we are facing new threats now to our nation's security. The battlefield is changing. It will go beyond traditional war fighting as we have known it. I call on you to develop the skills that are going to be required to combat these new forms of warfare, including those that extend up to the digital realm. We must be prepared to fight false narratives, disinformation, digital operations that seek to sow conflict against us and amongst us. I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to the country. And let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people. Ang sadya po namin dito ay upang personal na iabot sa ating mga lokal na pamahalaan ang presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na napinsala, naapektuhan ng El Nino ang ating dinadaan na pagtuyot. Ito ay nakakahalaga ng 10,000 piso na tulong sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang labis na naapektuhan ng tagtuyot na dinadanas natin ngayon. Maliit na halaga po, ngunit umaasa akong magagamit ninyo ito upang makapagsimula muli. Alam ko pong doble kayod ngayon ang mga magsasaka at mangingisda dito sa inyong lugar sa kabila ng epekto ng dulot ng El Nino. Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Makakaasa naman ang lahat na hindi lamang sa panahon ng hirap ay nariyan ang inyong gobyerno. Dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon, gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto. Hindi rin lingid sa akin, kalaman, ang suliraning kinakaharap ng lungsod sa supply ng tubig. At ito'y balitang-balita. Kaya, noong ito'y naalaman ko, ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problemang ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO.